Nora, kakaklosi ko lang ng deal na $100 million. Nakuha ko ang paborito mong rosas at strawberry cake. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Sobrang namimiss kita. Namiss mo ba ako? Hello, Ginang Snow. Dalawang bagay. Una, burahin mo ang lahat ng personal kong record sa bansa. Pangalawa, tulungan mo akong palitan ang pangalan ko. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye sa lalong madaling panahon. Walang problema. Ginang Snow, kailan ka babalik? Gaano kabilis ito magagawa? Sa loob ng 2 linggo. CJ, kung gayon, 2 linggo na lang. Ginang Snow, pwede ba akong magtanong? Hindi ba't ikaw ay may asawa? Noong mga panahong iyon, isinuko mo ang iyong kumpanya para kay Ginoong Sho. Nagpaiwan ka pa nga pagkatapos mong pakasalan siya, at isinuko ang lahat, pero ngayon. Wala akong asawa. Ano? At hindi niya kailangang malaman ito. Lahat ng ipinagawa ko sa iyo ay dapat panatilihing lihim. Hanggang sa matapos ito. Huwag kang magpakita sa harap ko. Pasensya na po, miss. Nakalista ka rito bilang single. Impossible. Nagparehistro kami ng asawa ko 3 taon na ang nakalilipas. Sabi ng sistema, single ka. Pero si Ginoong Shaw ay may asawa. Ang kanyang asawa ay nakalista bilang ibang babae. Si Gina Quinn. Kilala mo ba siya? Ethan Shaw. Hindi ba't sinabi mo na si Gina ay pansamantala lang? Sinabi mong natapos na ang lahat sa kanya matagal na. Yun pala. Nagsisinungaling ka pala sa akin simula pa noon. Ethan, mag-ingat ka! Ayos lang, Nora. Malapit na ako. Ito rin ang batang lalaking nagtaya ng lahat para sa akin noon. Ethan? Ethan? Huwag kang umiyak, Nora. Okay lang ako. Nora, pag 22 na ako, magpakasal na tayo, ha? CJ. Nora, maghihintay ako ng 2 taon para makapagtapos ka. Pagkatapos, ako mismo ang maghahatid sa iyo pabalik. Akala ko, magiging katulad ng iniisip natin. Ang lahat. Hanggang sa... Nora, bakit ka bumalik? Nora. 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 Nasaan ka? Nora, hindi ito ang iniisip mo. 2 taon mo akong hindi pinakitaan. Sobrang nangungulila ako sa'yo. Kaya kumuha ako ng pamalit. Kamukha mo siya. Nora, alam kong nagkamali ako, pero sobra lang talaga kitang mahal. Kung magpapasaya ito sa'yo, papauwiin ko na siya ngayon din. Hindi na siya muling lalapit sa Jorville. Nora, magsalita ka naman. Luluhod ako hanggang sa magsalita ka. Nora. Naalis ng bagyong iyon ang pighati ko. Pero hindi ang unang pag-ibig niya. Nora. 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 Nora, makinig ka. May sakit ang mga magulang niya, at nagmakaawa siyang bigyan ko siya ng trabaho. Hindi ko alam, na assistant ko pala ang ina-applyan niya. Magaling siya, at patas naman niyang nakuha ang trabaho. Hindi ko basta-basta siya matatanggal. Elna Snow, nandito na kami. Kagaling ko lang sa ospital. Okay lang si Gina. Mga galos lang. Magpahinga ka at alagaan mo si Nora. Ethan,
Hindi mo ba sinabing nasa trabaho ka? Kaya siya pala ang dahilan kung bakit wala ka. Eh asawa mo naman siya, di ba? Galing lang ako sa ospital. Okay lang si Gina, mga gasgas lang. Magpahinga ka na lang sa bahay at alagaan mo si Nora. Engan. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Bawal ang manigarilyo sa bahay ko. Ayaw ni Nora yan. Sige na, Sim. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Halatang halata namang mahal mo si Nora. Bakit mo pinakasalan si Gina? Sabihin mo sa akin ang totoo. Higit pa ba siya sa isang pampalit para sa'yo? Paano kung dati turing ko sa kanya ay pampalit lang? Akala ko hindi ko na siya kailangan kapag bumalik na si Nora. Pero nang pinaalis ko siya, halos gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Sa huli, hindi ko na kinaya. Kaya ibinalik ko siya bilang assistant ko. Hindi ko kayang mawala si Nora. Pero hindi ko rin kayang bitawan si Gina. Pwede kong pagbigyan ng hayagan si Nora. Pero hindi si Gina. Nararapat lang na makuha niya ang status na yon. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Nora? Sa ugali niya, hindi kanya kailanman patatawarin kapag nalaman niya. Kung gayon, sisiguraduhin kong hindi niya malalaman. Mga kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Ethan, nangako kang mamahalin mo ako habang buhay. Sabi mo, pampalit lang siya. Ngayon, sino ngayon ang tunay na pampalit? Kilala na kita mula pa ng 5 taong gulang tayo. 20 taon ng pagmamahal. Pero hindi pa rin tapat kay Gina Quinn. Ethan, mula ngayon, tapos na tayo. Nora. Nora, saan ka pumunta? Bumalik ako at hindi kita nakita. Nag-antay ako ng ilang oras at hinanap kita sa lahat ng lugar. Nora. Nora. Ethan, hindi ba't nasa math competition ka? Bakit ka nandito? Isang oras na, hindi ka pa sumasagot sa mga text ko. Nag-aalala ako. Pero, Math competition lang yon. Okay lang. nag-shopping ako kanina. At nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pasensya na. Anong pinapatawad mo? Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako. Ay, sinabi mo kahapon gusto mo ng braised ribs. Gagawa ako ngayon. Umupo ka at magpahinga. Hello. Nora, may emergency sa trabaho. Kailangan ko nang bumalik. Nakagawa na ako ng 3 ulam. Kumain ka na nang wala ako. Ethan, sir, sundan mo yung kotse sa harap. Pasensya na po, Ginoong Show. Kasalanan namin. Nadulas si Ginang Queen sa shower. Maglalagay kami ng mas maraming nurse. Hindi na ito mauulit. Kung mangyari ulit, papatayin ko ang ospital na ito. Opo, sir. Mag-iingat po kami. Masakit ba kahit saan? Kasalanan ko lahat ito. Ang aksidente sa kotse ay isang bagay na. Pero nadulas pa sa shower. Wala ka halos oras para kay Ginang Snow. Paano kung nagkamali siya ng akala? Ang sama-sama ko talaga. Anong sinasabi mo? Dito ka muna at magpahinga. Sasamahan kita sa mga susunod na araw. Pero si Ginang Snow. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Mag-asawa tayo. Nararapat lang nakasama kita.
Huwag mo nang ulit-ulitin yan. Pinagpala ang pulseras na ito, 7 taon ko na itong dala. Sa'yo na ito ngayon, ito ang mag-iingat sa'yo. Nora, nababaliw ka ba? Bakit mo ginawa yon? Sabi ng abot, ito ang mag-iingat at magpapalusog sa'yo. Isusuot ko ito magpakailanman. Ethan, ang pangako mong magpakailanman. 7 taon lang pala ang tatagal. Nora, may biglaang nangyari sa trabaho. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa ng ilang araw. Huwag kang magalit, babawi ako sa'yo. Business trip o kasama mo lang ang asawa mo? Nora, umuwi na ako. Namiss mo ba ako? Ang hectic sa trabaho, kailangan nila ako sa abroad. Hindi kita iiwan ng ganito katagal kung hindi dahil doon. Huwag kang magalit. Hindi naman. Sige, gawin mo ang kailangan mo. Tapos na ako ngayon. Ang natitirang oras ko ay para lang sa'yo. May sorpresa ako para sa'yo. Samahan mo ako. Halika na, Nora. Tara na. Ang generous ni Emma Shaw, binook niya ang buong concert hall para kay Emma Snow. Narinig ko, inimbitahan pa niya ang paborito niyang band mula abroad. Eksklusibo silang magpe-perform para sa kanya ngayon. Ang bandang ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ang event na ito ay malamang nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong. Wala yan. Alam ng lahat na mahal ni Mr. Shaw ang kanyang asawa. Nagkakaroon ka ba ngayon? Huwag kang mag-alala, ipapadala ko ang mga kailangan. Mr. Shaw, ito po. Bakit ka nandito? Hindi ba't si Jack ang sinabihan kong magdala? Abala si Mr. Turner sa isang proyekto. Nag-aalala ako baka nasasaktan si MS Snow. At ayokong maghintay pa kayo. Kaya ako na lang ang pumunta. Kasi umuulan sa labas. Nagmamadali ako at nakalimutan ng payong. Pero huwag kang mag-alala. Pinanatili kong tuyo ang heat pack at pads. Okay naman sila. Nora, pumunta tayo sa Sea-Ray.
Hindi. Huwag. Nandyan pa si MS Snow sa labas. Huwag. Nasa labas pa si MS Snow. Kalimutan mo muna siya. Pumunta ka pa rito sa lakas ng ulan. Gusto mo bang mag-alala ako? Nag-aalala lang ako. Masasaktan si MS Snow sa paghihintay. At malulungkot ka. Gusto ko lang na maging masaya ka. Nora, kapag 22 na ako, pakasal na tayo ha? CJ, Nora, pwede ba kitang halikan? Sumpa ko, aalagaan kita habang buhay. Ethan, ginulo mo talaga ako. Sino yan? Pusa lang yan. Samahan mo na si MS Snow. Ako na ang tatawag ng taxi. Sa ganitong ulan? Huwag na, dito ka na lang sa akin. Pero si MS Snow, Sino ang asawa mo? ikaw. E di, makinig ka sa akin. Nora. Malakas ang ulan sa labas. Mahilig makinig ng musika si Gina, kaya pinatuloy ko siya. CJ, Gagawa ako ng salabat mamaya. Nora, alam kong mahal mo ang biolin na ito, kaya binili ko ito ng mahal. Gusto mo ba? MS Snow, naghirap si Mr. Shaw para makuha ang mga instrumentong ito. Iba ay binili sa auction mula sa mga pribadong kolektor, at ang iba naman ay galing sa mga museo. Ano ito? Huwag mong hilahin yan. Gina. MS Snow. Baliw ka ba? Mag-isa kang haharap sa 30 tao? Kahit si Superman, hindi kakayanin yon. Kinukuha ng mga tambay ang pera mo. Hindi dapat nila sasaktan ka. Habang nandito ako, walang sino man ang mambubuli sa'yo. Gina. Anong gagawin ko? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana hinayla ang lubad na yun. Hindi sana nasaktan si MS Snow. Pasensya na. Parusahan mo na ako. Gusto mong maparusahan? Oo, nagkamali ako. Kaya nararapat lang yun. O kaya'y hindi ako makatulog sa gabi. CJ. Tawagin mo akong asawa. Ano? Narinig mo ako. Asawa. Ngayong nagawa mo na yan, dapat magtiwala ka sa akin. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Sige. Nora, kumusta ka? Masakit ba kahit saan? Pasensya na. Magulo kasi akala ko ikaw siya. nasaan si Gina? Hindi niya sinasadya yon. Pero kasalanan niya pa rin. Pinagalitan ko na siya. Pinagalitan mo, ha?
Gutom na ako. Ano, Kunan mo ako ng pagkain. CJ? Dadalhan kita. Ano nang problema ni Nora ngayon? Ang bait-bait ni Jisho kay Ginang. Snow. Nagparty pa siya para lang salubungin siya, mula sa ospital. Oo, narinig ko, limited edition lahat ng regalo. Yung iba, nabid pa sa auction ng napakataas. Ang swerte ni Ginang. Snow. Nora, galit ka pa rin? Sumpa ko. Nagkamali ako at akala ko ikaw siya. Anong gagawin ko para makabawi? Sabihin mo, gagawin ko kahit ano. CJ, tanggalin mo si Gina. Mahirap ang pamilya niya, at may sakit ang mga magulang niya. Bakit ang sama mo? Hindi ba sabi mo kahit ano ang hilingin ko? Hello, Ethan, sagipin mo ako. May grupo ng mga tambay na gustong gahasain ako. ano ang sinabi mo? Nasaan ka? Hello? Hello? Nora, nasaan si Gina? Pinaghihinalaan mo ako. Hindi. Pero mayon lang, may nangbabanta raw sa kanya. Eh ano, akala mo ako ang gumawa? Hindi ko sinabi yan. Pero emergency ito. Isang tawag lang niya, ganyan ka na. Ethan, ano ba talaga siya sa'yo? Ano ba talaga siya sa'yo? Nakataya ang mga buhay dito. Seryoso ka, nagsiselos ka ngayon? Nagsiselos? Mukha ba akong nagsiselos sa'yo? Nora, wala talaga sa amin. Pero baka nasa panganib si Gina. Sabihin mo lang kung ikaw ang gumawa. Ulitin ko, wala akong ideya. Hindi ko alam kung nasaan siya, at wala akong pinapunta. Nora, pinarusahan ko na siya. Bakit mo ginawa ito? Ang pang-aapi sa isang babae ay napakababa. Wala akong oras sa mga laro mo. Sabihin mo lang kung nasaan siya. Hindi ko alam. Iisa lang ang sagot ko sa'yo. Nora, napakasuka mo. Tingnan mo ang PC ngayon. Alamin kung saan huling nakita si Gina. Nasugatan si MS, Snow. Ethan, ito ba ang ideya mo? Ng panghabang buhay? Salamat. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ginoong Xiao, nahuli namin siya. Siya ang pinuno. Si Ginang Snow ang nag-utos para habulin si Ginang Queen. Ethan, Ethan, kalimutan mo na lang. Dumating ka naman sa tamang oras. At wala namang nangyari sa akin. Impossible. Hindi ko sasaktan siya. Pero kung sasaktan ka niya, hindi ko palalampasin. Dahil nagtatrabaho siya para kay Nora. Gagawin ko siyang halimbawa. Hindi na siya maglalakas loob na gawin ito ulit. Kung ganoon, magdahan-dahan ka sa kanya. Nagtatrabaho naman siya para kay Ginang Snow. Magdahan-dahan? Hindi pwede. Dahil sinaktan ka niya. Gagawin kong pagsisihan niyang nabubuhay pa siya.
Ethan, tama na yan. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Hindi pa. Pagsisisihan mo ang paggulo sa babae ko. Magsisisi ka sa pakikialam sa babae ko. Ginoong Xiao, 79 na latigo yan. Mamamatay siya kung ipagpapatuloy mo ito. Ilabas mo siya rito. Ethan. Ethan, masakit ang ulo ko. Dadalhin kita sa ospital. Nora, nagkamali ako. Pasensya na sa pagiging mainitin ko. Ayokong magkamali ka. Ako ay mananatili sa ospital para alagaan si Gina. Babalik ako kapag gumaling na siya. Ethan, nagkukunwari ka pa rin. Hindi mo ba napansin na nawala ako? Ito ba ang pagmamahal na palagi mong pinag-uusapan? MS, Snow. Nabura na ang iyong lumang pagkakakilanlan. Ang bago ay handa na. Naipadala ko na ang mga dokumento. Dapat ay darating na anumang oras. Sa wakas ay, makakaalis na ako sa lugar na ito. Nora, nang makita kita sa puting damit mo ngayon, gumalit ng husto ang puso ko. Nora, magpakasal tayo pagkatapos mong gumraduate, ha? Hindi na ako makapaghintay pa. Nora, mamahalin kita magpakailanman. Ikaw lang palagi. Sa airport po. Ethan, paalam magpakailanman. Gina, uminom ka pa ng isa. Iniluto ko iyan ng ilang oras, at tinanggal ko lahat ng mantika. Ethan, dahil nandito ka na sa tabi ko, hindi kaya magagalit si MS, Snow. Hindi siya magagalit. Si Nora ang pinakamakatuwiran. Tatlong araw na. Walang kahit isang sagot. Nora, hanggang kailan ka magtatampo? Ethan, Tatawag lang ako. Ethan, Ethan.
Paumanhin. Ang numerong iyong linyal ay pansamantalang hindi maabot. Hello, Jack. Pumunta ka sa villa ngayon. Tingnan mo si Nora. At saka, tingnan mo ang kalagayan ng seguridad. Opo, Ginoong Shaw. Hello, kumusta? Ginoong Shaw, ayos naman ang security system, pero ano? Ito kasi, walang gamit ang garbage system, sa loob ng 3 araw. Ang smart home system ay nagpapakita na ang huling aktibidad ay nang ikaw ay umalis. Malinis na malinis si Nora, imposibleng mag-iwan siya ng basura. Nasaan si Nora? Wala siya, sa bahay sa loob ng 3 araw. Saan siya pumunta? Hindi namin alam. CJ, gets ko. Bakit ganito kasakit ang puso ko? Hindi, kailangan kong bumalik. Nora. 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 Hello. Hanapin niyo kung nasaan si Nora. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Kahit anong gawin, hanapin siya. Nora. Ano ba ang gusto mo? Hello. Ginoong Shaw. Ang pagkakakilanlan ni Eurea Shaw ay nabura na. Ano? M. Shaw. Ang pagkakakilanlan ni Eurea Shaw ay nabura na. Ano? Anong ibig mong sabihin na nabura? Hindi ko maintindihan. Wala nang tala tungkol sa kanya. Lahat ng impormasyon niya ay nawala na. Embra Shaw, nawala na siya. Nawala. Paano mawawala ang isang taong buhay? Well, hindi ako sigurado. Tignan mo ngayon din. Hindi ako naniniwalang basta-basta lang siyang mawawala ng parang bula. Opo. Mr. Shaw, ang pasadyang kwintas na pang-surveillance ay handa na. Perpekto. Iwan mo dito. Opo, sir. Nora. Maligayang kaarawan. Wow, ang ganda. Salamat. Nagustuhan mo ba? Gustong-gusto ko ito. Hayaan mo akong isuot ito para sa'yo. CJ, Bagay na bagay sa'yo. Surveillance. Tama. Surveillance. Ginoong Shaw, ipakita mo ang footage sa loob. Ngayon na. Opo. Bakit ang tagal? Ginoong Shaw, nakuha na namin ang footage. Anong nangyari? May nakita ba kay Nora? Ikaw. Mas mabuting ikaw mismo ang tumingin. Ginoong Shaw, maghanda ka. Bago mo panoorin.
Ginoong Xiao, ayos ka lang ba? Papunta na tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala. Wala siyang mahahanap. Nawasak ko na ang mga medical record ng babaeng yun. Ay, bura ko na rin ang surveillance mula sa Villa. Siya ang may gawa nito sa sarili niya. Karapat dapat sa kanya yun. Ethan, ikaw. Alam mong sinora yon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang tao sa sako. Alam mong siya yon, hindi ba? Ethan, nasasaktan mo ako. Sagutin mo ako. Minahal lang kita ng sobra. Natakot ako baka kunin ka niya. Hindi ko napigilan. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Hindi. Pakiusap, huwag. Nagkamali ako. Pakiusap, huwag. Dalhin niyo na siya. Ginoong Xiao, nakita namin sila. Pasok sila. Pasok. Ginoong Xiao, bakit mo kami tinawag dito? Ginoong Xiao, sa tamang tao ka pumunta. Magtiwala ka sa amin para matapos ang trabaho. Sa tamang halaga, walang imposible sa amin. Ganun ba? Talaga, Ginoong Xiao? Kung hindi, bakit mo kami tatawagin? Kasama na ang pagdukot sa asawa ko, sa mismong harap ko. Siyempre, kahit na. Teka, sino? Ang kapal ng mukha ninyo. Ginoong Xiao, pakikalma po, wala kaming kinalaman dyan. Oo, si Ginang Queen, ang umupa sa amin para magpanggap. Sabi niya malaki ang bayad. Inutusan niya kami na magpanggap lang, walang, dapat masaktan. Sabi niya, kapag napaniwala ka, may bonus pa pagkatapos. Kaya sige na pala. Siguraduhing maasikaso sila. Opo, sir. Kunin mo si Gina. Opo. Ginoong Xiao, kaawaan niyo kami, nagkamali kami. Ginoong Xiao, Wala talaga kaming alam. Ginoong Xiao, Ethan, bakit ka nagmamadaling tumawag sa akin? Wala akong oras para magpalit ng damit. magpaliwanag ka. Kaya kung magpaliwanag, magpapaliwanag ako. Ethan, hindi ko ginawa ito. May nagtangka sa akin. Kailangan mong magtiwala sa akin. Siya ay si Nora. Oo, siya ang nagtangka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Mahal kita. Si Nora, Karapat dapat sa kanya yun. Inaasahan na yun. Kung hindi siya bumalik, akin na sana si Ethan. Dapat patay na siya. Hinahanap niya yun. Ethan, magtiwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang mga bagay na yun. Magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. pag-ibig. Sabi mo mahal mo ako. Tapos gagawa ka ng mga ganitong bagay. Hindi mo ba nakikita na nakakadiri? Gina, pinagsisisihan kong pinanatili kita. Ano ngayon? Akala mo perpekto ka? Ethan, ikaw ang nagsimula nito. Ikaw ang nagpaiwan sa akin sa tabi mo. Ikaw ang nagpaisip sa akin na mahal mo ako. Pero ikaw ang nagpakasal sa akin. Pero si Nora ang iyong pinoprotektahan sa bawat pagkakataon. Sa batas, asawa mo ako. Pero parang, isang sekretong kabit ang traitor sa akin. Sa anong dahilan? Gusto kong mamatay si Nora. Saka lang. Magiging akin ka. Saka lang ako tunay na magiging, Mrs. Xiao. Gina, sinabi ko na. Gusto kita. At gusto ko si Nora. Pero sinubukan mong patayin siya.
Ha ha ha. Ethan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang Samira kay Nora. Ikaw. Kung hindi ka sana naging ganoon ka ina ang loob. Kung hindi mo sana ginasto. Pareho kami. Paano siya iiwan ka? Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Oo. Mahal ka ni Nora. Idolo ka niya. Magkasintahan noong bata pa kayo. Gusto niya, nang habang buhay kasama ka. Hindi niya matanggap ang kahit kititing na pagtataksil. Pero ikaw, bulag ka. Para kanino ka ngayon nagpapanggap na tapat na mangingibig? Makinig kang mabuti. Sumuko na sa iyo si Nora. Mas gugustuhin pa niyang talikuran ang lahat, at tumakbong malayo, kaysa muling tingnan ka. Ethan. Karapat dapat ka nito. Ikaw ang may kagagawan nito. Ha ha ha. Alam mo ba, kung ano ang iniwan niya? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng kwintas na iyon, di ba? Nakita mo ang footage. 79 na latigo. Hindi ba't? Lahat iyon ay galing sa iyong sariling kamay. Tama ka. Bulag ako. Kaya ngayon, oras na para ituwid ang pagkakamaling yon. Kaya ngayon, oras na para ituwid ang pagkakamaling yon. Oo. Bitawan mo ako. Bitawan mo nga ako. Ethan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Mabibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Pera? Akala mo ba, may pakialam ako sa pera? Gagawin kitang magsisi na ipinanganak ka pa. Oo. Hindi. Array. Siyam na latigo. Iyan ang utang mo kay Nora. Ipadala siya sa asylum. Opo. Teka. Imbestigahan mo ang mga galaw ni Gina nitong mga nakaraang taon. Opo, Ishaw. Nora. Ipinaghiganti na kita. Sana ay bumalik ka sa akin. Ginoong Shaw, ang ulat. Ginang Quinn. Hindi lamang nagnakaw ng pondo ng kumpanya, at nagsagawa ng panloloko si Gina, na kinuhang bilyon-bilyong ari-arian, kundi naglagay rin siya ng mga bitad upang idawit si Ginang Shaw. Gina Quinn. Ethan. Dumating ka upang iligtas ako. Ethan. Gina. Alam mo ba kung bakit ako narito? Hindi. Oo. Ethan. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Nagkamali? Ito ba ang ideya mo ng pag-alam na nagkamali ka? Ano? Ethan. Hindi ako iyon. May nag-imbento sa akin. Kailangan mong magtiwala sa akin. Mangyaring magtiwala ka sa akin. Dr. Jarman, pumasok ng bigla si Ishaw sa kwarto ni Ian Quinn. Ano, mahina ang loob ni NJ. Quinn, ganoon na siya. Tara na. Maniwala ka naman sa akin kahit isang beses lang. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo. Ethan, magtiwala ka sa akin. Ethan Shaw. Hindi mo pwedeng gawin ito. Mahal na mahal kita. Lahat ng ginawa ko, para sa iyo. Ethan. Para sa akin. Sinira mo.
Ang lahat ng meron ako kay Nora dahil sa makasarili mong dahilan. Anong karapatan mong sabihin yan? Pero ngayon, panahon na para pagbayarin kita. Simula ngayon, ako ang bahala sa kanyang treatment plan. Ginoong Xiao, malubha ang kalagayan ni Ginang Queen. Kung mapukaw siya ulit. Ginoong Xiao, siya'y sa inyo na. Ethan, hindi mo ito magagawa sa akin. Mahal na mahal kita. Isusumpa kita, gagawin ko. Sana hindi ka mapatawad ni Nora kailanman. Ethan. Ginoong Xiao, pinagkaitan natin ng access ang pamilya Queen sa kanilang mga ari-arian. Ayon sa utos ninyo, pinagbawalan din natin ang kanyang mga magulang. Hindi nila mahahanap si Emma Queen. Ibig kong sabihin, si Gina. Ikalat ito sa mga reporter. Gusto kong sirain ang reputasyon ni Gina ng tuluyan. Nauunawaan ko. Nora, alam kong hindi ito makakabawi sa ginawa niya sa'yo. Pero hindi ko hahayaang saktan niya ang iba. Hanapin siya. Magpatuloy ang paghahanap. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nahahanap si Nora. Pero, Ginoong Xiao, naubusan na tayo ng mga bakas. Mag-aalok tayo ng gantimpala. Sabihin mo sa lahat na mapupunta sa kanila ang Xiao Corp. Kung may impormasyon sila tungkol kay Nora, Ginoong Xiao, sundin ang sinasabi ko. Nora, saan ka man naroroon? Hahanapin kita. Ito ay isang pangako. Sige. Pasensya na, Ginoong Xiao. Wala pa kaming leads tungkol kay Ginang Snow. Nora, pakasal na tayo kapag 22 na ako. Ha? Sige. Ginoong Xiao, sabi ng park director, hindi raw niya nakita si Ginang Xiao dito. CJ. Umalis ka. Walang saysay ito. Hindi siya naparito kailanman. Nora, ano ang kailangan kong gawin para makita ka ulit? Ginoong Xiao, tinanong na namin ang mga tao sa kanyang kolehiyo at sa dati niyang apartment, pero wala rin siya rito. Magpatuloy sa paghahanap. Nora, Ethan, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagdurusa ng ganito. Ha ha ha. Nora! Ginoong Xiao, may balita ba tungkol kay Nora?
Nora, hanggang kailan ka magtatago? Sobrang miss na kita. Ethan, gustong-gusto ko ang wedding gown na ito. Simple lang ito, walang diamonds o mga palamuti. Maganda ito. Pwede ko ba itong isuot kapag ikakasal na tayo? CJ, pwede mong isuot ang kahit ano ang gusto mo. Inaasahan ko na ito. Nora, Ginoong Shaw, magsisimula na ang banquet. Siya ba yun? Base sa narinig ko, dadal din siya sa banquet ngayong gabi. Pinapanood mo siya buong oras. Lynn, siya ba ang dahilan kung bakit ka pumunta? Ethan, 3 buwan na, at malapit na tayong magkita ulit. May kailangan ba ng kumot dito? Nora, narito ako para iuwi ka. Binibini, kailangan mo ba ng tulong? Salamat. Ayos lang ako. Kinakabahan ako sa paglipad. Hindi ka maganda ang itsura. Ha? Heto. Doktor ako. Salamat. Ayos lang talaga ako. Binibini, hindi ka ayos. Binibini, kapit lang. Binibini, binibini. Binibini, kapit lang. Saklolo, kailangan ko ng tulong. Kailangan niya ng tulong medikal. Binibini. Pagsisisihan mo ang pakikialam sa babae ko. Kapit lang. Binibini, gising na. Doktor, dapat ba naming ipababa ang eroplano? Ihanda ang ambulansya. Malubha ang sugat niya. Oras na. Huwag. Huwag sa ospital. Pakiusap. Mamamatay ako. Papatayin nila ako. Sige, naiintindihan kita. May rehab center ako. Doon kita dadalhin. Kapit lang. Narito na ang ambulansya. Eve Stark. Handa na ang first aid. Sino yung babaeng iyan sa bisig mo? Isang pasyente. Bakit kailangan niya ng personal mo? Halika rito at tumulong.
Sa rehab center, ngayon na. Malubha ang kalagayan niya. Hayaan mong si Dr. Joyner ang gumamot sa kanya. Huwag na, ako na ang bahala. Tia, Papunta na ako. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Stark, ako na ang magpapatuloy. ayos lang. Gising ka na. Nawalan ka ng malay sa eroplano. Binigyan kita ng paunang lunas. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Salamat. Ako si Gavin Stark. Akin ang rehab center na ito. Ligtas dito. Ako si Tabayanan. Dito ka na lang at mag-focus sa paggaling mo. Huwag kang mag-alala. Walang makakasakit sa'yo habang nandito ako. Wala nang makakasakit sa'yo habang nandito ako. CJ. Salamat. Ang sugat mo. Matagal pa bago ito tuluyang gumaling. Huwag kang mag-alala. Stark. Alagaan mo siya. Tawagan mo ako kung may problema. CJ, G.S. Stark. Ang kakaiba nito, hindi siya kailanman nag-alaga ng mga pasyente ng personal. Maliban na lang sa ilang partikular na operasyon. Ano kaya ang nangyayari? Dr. Stark, kailangan namin ang tulong mo. Ayaw kumain ni MS Daginis ng kahit ano. Ano? Pinapalayas niya ang bawat nurse sa kanyang ward. Titingnan ko siya. MS Ewenan, kailangan mong kumain ng kahit ano. Nilaktawan mo ang hapunan kagabi. Naghandog kami ng lugaw para sa iyo ngayon. Hindi. Lumayo ka sa akin. Ano ang nangyayari? Dr. Stark, hindi lang namin siya malapitan. Ano ang dapat naming gawin? Ako na ang bahala. Si Gavin ito. Mananatili sila doon. Huwag kang mag-alala. Hindi ka gagaling kung hindi ka kakain. Gusto mong mabuhay, di ba? Halina. Hoy, Yave Joyner. Ano ba ang relasyon ni na Izzy Stark at Dimes Davin? Bakit sila sobrang close? Ngayon ko lang nakita si Evie Stark na ganito kalambing at maalaga. Pinakain pa niya. Ang ganda-ganda ni Evie Stark, at siya pa mismo ang nagpakain sa kanya. Gusto ko rin sanang tumira sa isang villa, at magmaneho ng mga mamahaling kotse. Ang kalokohan naman yan. Huwag ninyong pakialaman ang mga bagay-bagay ni Evie Stark. Pero, ngayon ko lang talaga siya nakita ng ganito. Eve Stark. SHH. Eve Stark. Gamot ni MS The Wind.
Makakatulong ang gamot sa paggaling mo. Mula ngayon, ako ang mag-aalaga kay MS, Lin. Ha? Ako ang magbibigay ng gamot sa kanya. Ako na po, GT Star. HMM. Kain ka pa. Busog na ako. Ayos yan. Inumin mo ang gamot. Masakit ba? Hindi. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din yan. Nandito ako, hindi ba? Heto. Dahan-dahan lang. Oo, relax lang. Okay lang. Subukan natin ulit. Wow, tingnan mo sila. Kukunin ko na ang pagkain mo. Salamat. Kain na tayo. Eve Stark, ayon sa pinakabagong check-up ni MS Davinis, halos gumaling na ang mga pinsala niya. At mas maayos na ang kanyang kalagayan. Mukhang pwede na siyang ma-discharge. Ipagpaliban muna natin yan. Ha? Ako na ang bahala sa mga preparasyon. Miss, hello po. Ano? Pwede mo ba akong tulungan? Ano iyon? Pwede mo bang kunin yung saranggola para sa akin? Ethan, ingat! Kukunin ko yung saranggola bago mo pa malaman. Hindi! Ethan! Nora, wag kang umiyak! Miss, okay ka lang po? Okay lang ako. Kukunin ko yung saranggola para sa iyo, okay?
Miss, ayos ka lang po. Okay lang ako. Abante. Nandito ako. Ligtas ka na. Miss! Okay lang siya. Kailangan lang niyang magpahinga. Kaya pala, hindi ko na siya aabalahin. Salamat, mister. Takot ba siya sa ilog o lawa? MS Ewanan. Lumabas si UA Stark. Pwede ba kitang i-check up ngayon? Para ito sa pasyente sa Ward 408. May problema siya sa pag-iisip. Sa hindi malamang dahilan, nakakapagpakalma sa kanya ang latigo. Ginang Tabayanan. Ayos ka lang ba? Hindi. Ano na nangyayari, Ginang Dahene? Pigilan mo ako. Lumayo ka. Huwag mo akong saktan. Ayokong mamatay. Lumayo ka. Ginang Tabayanan, huwag mo akong saktan. Ayokong mamatay. Huwag mo akong patayin. Lumayo ka sa akin. Ginang Tabayanan. Lumayo ka. Tumigil ka. Dr. Stark, ano ng problema? Gusto ko lang siyang suriin. Tigilan mo ako. Huwag mo akong saktan. Pakiusap, tumigil ka. Walang nananakit sa'yo. Ikaw. Dr. Stark, Umalis ka sa kwarto. pero, Umalis ka. Ayos lang. Umalis na siya. Nandito ako. ha, Sa tingin ko, may sadyang nanakit sa'yo. Sa tingin ko, may taong sadyang nasaktan ka. Hindi mo kailangan sagutin ako kung ayaw mo. Pero kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa abogado at pulis. salamat. Pero hindi ko ito kailangan. Walang anuman. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng anuman. Stark, magsisimula na ang pulong. Stark, Ha? nagsisimula na ang pulong. Sige. Tara na. Ano ang tinitingnan niya? Nabighani siya. Stark, hintayin mo ako. Matatag sila sa presyong iyon, at hindi tayo makakapagbago. Pero ang tinatayang halaga sa merkado ay talagang 30% mas mataas kaysa sa kanilang sinabi. Hindi, walang saysay ang datos.
Lin, May mali sa datos na ito. tuloy lang. Mali ang forecast ng cash flow. Itinago nila ang isang parte ng kanilang utang. Kung ito ang gagamitin mong kalkulasyon, dapat itaas ng 15% ang aktwal na premium. Ayan na, tama talaga si MS, Lin. Kaya pala doon nagkamali. Paano natin hindi ito nakita? Ano pang hinihintay ninyo? Ulitin ang forecast. Imbestigahan mo para sa akin ang isang babae. Gusto ko lahat ng detalye. Tapos na ang merger deal. Salamat, Ginang Lin. Mukhang magaling ka ng gumaling. Pwede kang maging consultant ng kumpanya ko kung gusto mo. Kumpanya mo, Hayaan mong magpakilala ulit ako. Higit pa ako sa isang doktor. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Stark sa Asheville. Gavin Stark. Stark Corp. Ito ba ang Stark Corp? Na mas makapangyarihan at misteryoso kaysa sa Shaw Corp. May chismis na misteryoso ang tagapagmana. At hindi kailanman nagpapakita sa publiko. Paano kaya ito nangyari? Eksakto ang iniisip mo. Ang larangan ng medisina ay isang bagay lang na gusto ko. Balak kong sakupin ang merkado ng Jorville. Kakagawa lang namin ng branch company. At kailangan namin ng konsultant. Hindi ka ba nag-aalala na corporate TV ako? Inimbestigahan kita. At wala akong nahanap. Pero sabi ng kutob ko, pwede kitang pagkatiwalaan. Gagawin ko. Wow, ang ganda niya. Sino siya? Sa tingin ko, siya ang bagong konsultan. Emil Stark. Oh, Hi, Emil Stark. welcome. Salamat. MS, Snow. Tandaan mo, ako si Tabayanan. Naiintindihan ko. Simulan na ang plano natin. At sakupin ang merkado sa loob ng 2 buwan. Sige. Ethan. Gina. Maghanda na kayo. Panahon na para maghiganti. May impormasyon tayo. Nakipag-ugnayan si Ginang Definite sa Novasphere, isang investment company. Novasphere? Agresibo sila, sinakop nila ang 60% ng home market sa loob lang ng 1 buwan. At si Gavin ang founder. Ginoong Stark. Tatawagin ko ba si Ginang Definite? Hindi. Ano ang dapat? Tulungan mo siya. Ano? Gamitin natin ang lahat ng resources natin para sakupin ang natitirang 40%. Naiintindihan ko. Lin, ano ba ang gusto mong makamit? Ayon sa mga balita, ang Novasphere, isang umuusbong na investment company, ay nasakop na ang 75% ng home market. Pero, misteryoso pa rin ang CEO nito. Wala pang nakakakita sa kanya sa publiko. Marami ang Ginang Lin, na ipadala na ang balita. Magaling. Ano ang susunod nating gagawin? Nakabalik na ako. Oras na para tapusin ito. Sige. Isa pa. Sige, sabihin mo. Naniniwala ang mga tauhan natin na hindi natin aabot sa ganitong level sa loob ng 2 buwan kung walang tumulong. Ano? Mukhang may lihim na tumutulong sa atin. Sino? Ikaw. Di ba dapat ipagdiwang ito? Lin, Ikaw nga talaga.
Alam mo na pala? Hindi naman matagal. Mga 1 buwan na ang nakalipas. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Hindi pa tayo nagkikita dati. Pero ang dami mo nang ginawa para sa akin. Gusto ko lang na maging masaya ka. Kung ganun, may handaan bukas. Gusto mong sumama sa akin? Sige. Base sa narinig ko, pupunta rin siya sa handaan mamayang gabi. Palagi mo siyang pinapanood. Lynn, siya ba ang dahilan kung bakit ka pumunta? Hindi. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Magsisimula na ang handaan. Tara na. Nag-isip ba ako ng labis? Tagay. Kumusta ka? Ayos lang ako, salamat. CJ. Magbibigay ako ng talumpati tungkol sa paglulunsad ng mga mamahaling kotse sa merkado. Pangako ko, magugulat kayo. Kumusta? Gusto mo bang kumain? Hoy, sino yung babae kanina? Si MS, Lin yun, ang tagapagtatag ng Novasphere. Novasphere. Initials yon. Nora. Nora, bumalik na siya. Nora. 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 Gusto mo siyang kausapin? Hindi. Tara na. Ethan, nagulat ka ba? Lynn. Yung report ng Showcorp na naman yan. Tiningnan ko lang ng sandali. Mas madalas ka nang nagbabasa ng mga report nila. Pinag-aaralan ko lang ang kalaban natin. Huwag kang masyadong mag-alala. Ethan, hindi. Huwag mo akong saktan. Sagipin mo ako. Lynn, Huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Tigilan mo na ako. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Lynn. Naririnig mo ba ako? Tumingin ka sa akin. Lynn, gising. Tingnan mo ako. Gising ka. Makinig ka sa akin. Gising ka. Lynn, huminga ka kasabay ko. Hoy, makinig ka. Huminga ka kasabay ko. Huminga ka. Huminga ka palabas. Huminga ka. Gumagaling ka na ba? Okay lang ako. Panaginip lang. Iyon. Heto, tubig. Kukuha ako ng tuwalya para sa'yo. Gusto mo bang ikwento mo sa akin?
Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng malunod? Pumapasok ang tubig sa ilong mo. Parang nasusunog. Tapos, hingal ka ng hingal. Pero tubig lang ang pumapasok sa baga mo. Ang pinakamasaklap, ramdam mong unti-unti kang namamatay. Sa panaginip ko, dapat mong tingnan ito. Dapat mong tingnan ito. Nora Snow? Ito ba ang totoo mong pangalan? At ito, Ito ang ginawa ni Ethan sa akin. Ex-husband ko siya. ha? Sa totoo lang, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Akala niya ang nasa sako ay isang tambay na nanloko sa asawa niya. Pero sa katotohanan, ako pala ang nasa loob. Si Gina Quinn ito, ang asawa ni Ethan. At ako, ay isang tanga lang. Sinusubukan mo ba? Siyang sirain? Gusto kong maranasan niya ang sakit ng pagkawala. Mawawalan siya ng kumpanya, ng reputasyon, at Ang paghihiganti. Hindi magdudulot ng tunay na kaligayahan sa'yo. ano ang magdudulot noon? Kapatawaran? O hayaan mo na lang? Siya ang gumawa nito sa akin. 79 na palo. Binilang niya habang hinahampas ako. Tinitiyak niyang walang nakaligtaang isa. Hindi ko sinusubukan na pigilan ka. Pero ayokong lumunin ka ng galit. Hindi mo dapat. Hayaan na ang mga palong ito ang magtakda ng buhay mo. Ipakita mo sa akin ang buong plano mo. Kung makakatulong ito para makapag-move on ka at makapagsimula ulit, tutulungan kita. Ethan. Ito ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Shaw Corp. Sa ngayon, napipilitang magbenta ng mga ari-arian si Ethan para punan ang puwang na iniwan ng nakakapanghinang embezzlement ni Gina. Sa puntong ito, wasak na ito. At ngayon, pupunta tayo sa iyon na iyon. Gavin, baka makalaban mo ang Shaw Corp kung tutulungan mo ako. Hindi pa huli ang lahat para umatras. Kapag nagdesisyon na ako, hindi na ako lumingon pa. Sige. Hindi ka man lang nakatulog. Dapat magpahinga ka na ngayon. Simula pa lang tayo. Huwag mong pabigatan ang sarili mo. MS, Snow. Bumagsak ng karagdagang 5% ang stock ng Shaw Corp. Nag-aalangan ang mga investor sa mga desisyon ni Ethan kamakailan. Napakaganda. Ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga bond ng Shaw Corp na hawak natin. Pero, magdurusa rin tayo kung mabangkarota ang Shaw Corp. Ayos lang. Kaya ko to. Ethan, masisiyahan akong panoorin kang mawala ng lahat ng paunti-unti.
Ginoong Xiao, ano ang dapat kong gawin? Ginoong Xiao, disgrasya ito. Ginoong Xiao. Nalaman mo na ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Opo, Ginoong Xiao. Isa itong umuusbong na kumpanya ng pamumuhunan sa Selvoria. Pero malakas ang koneksyon nito. Hindi namin malaman kung sino ang tunay na may-ari. Ano ang pangalan? Nova Sphere. Sinora ito. Binibining Snow, tungkol sa pangako mo sa akin. Bahagi lang ito. Kapag natapos na ito, makakakuha ka pa. Huwag kang mag-alala. Ginagamit ni Ethan ang kanyang mga pangunahing patent para patatagin ang presyo ng stock. Ang kailangan ko lang gawin ay, Hindi. Tinutulungan mo siya. ano, Tulungan mo siyang patatagin ang presyo ng stock. At ipaunawa mo sa kanya na tapos na ang krisis. Pagkatapos, kapag bumaba na ang kanyang bantay, wawasakin natin siya. anong nangyari? Imbestigahan mo ito. Opo, sir. Xiao, nahanap ko na po. Nagdala ng ilang partners si Kim Stanton. Lucas. Paano niya nagawa? Hindi po sigurado, pero nakakuha tayo ng funding, nawala na ang pressure. Hindi. May mali. Imbestigahan mo ito. Alamin mo kung anong mga kumpanya ang kinontak niya. Bilisan mo. Opo, sir. Heto. Alam kong maghihinala si Ethan. Ititigil na ba natin? Pwede namang hintayin. Gusto kong personal akong pagmakaawaan ni Ethan. Masamang balita. Xiao. Disgrasya ito. Nagkakonsabahan ang mga kumpanyang iyon. Sila. Ano na? Lahat sila. Ay umatras. Ano? Paano nangyari yon? Nasaan si Lucas? Hindi ko na siya makontak. Kanino ang mga kumpanyang iyon? Nalaman mo ba? Opo. Iba't ibang kumpanya ang may-ari. Pero lahat ay pag-ari ng Nova Sphere. Alam ko na. Umusod ka. Papasukin mo ako. Pasensya na, may utos kaming hindi ka papasukin. Bakit? 3 araw na akong naghihintay. Hindi yan importante. Umalis ka na lang. CJ, Hoy, tigil. Ginoong Xiao, kailangan mong umalis. Ginoong Xiao, Ginoong Xiao, pwedeng ipaaresto kita sa pagpasok mo sa opisina ko. Nora. Alam kong ikaw yan. Evenesy ang tawag sa akin. Devin ang pangalan ko. Pwede rin ang T.E. na Snow. Alam ko ang totoo tungkol kay Gina at sa ginawa niya. Siya ang may pakana ng lahat. Niloloko niya ako. Akala ko talaga, ikaw ang umupa sa mga tambay na yun para saktan siya. Kung alam ko lang, hindi ko sana. Ano? Hindi mo sana ako itinulak sa bangin. O hinagupit hanggang sa magkapasa-pasa ako. O dinurog ang daliri ko gamit ang sarili mong paa. Gusto mo pang panoorin? Marami pa akong mga clip na ganito. Tulad nung clip, nayakap-yakap mo si Gina, at sinabihan mo siyang tawagin kang Kihabe. Pasensya na. Pasensya na. Sumpa ko. Hindi ko alam. Nora. Anong kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Pirmahan mo ito. Bibilhin ko lahat ng shares mo ayon sa presyo sa merkado. Ang habol mo ay, ang Shaw Corp,
Hindi. Ang gusto ko ay ibigay mo sa akin ang Shaw Corp ng buong buo. Tapos, unti-unti, dahan-dahan kong wawasakin ito habang pinapanood mo. 3 araw ang ibibigay ko sa iyo para magdesisyon. Pero, Ethan, ang totoo, wala ka sa posisyon para makipagnegosasyon sa akin. Buuin ang bagong energy division at isama ang mga medical group sa Shaw Corp. Tungkol naman sa ibang mga kumpanya, hayaan mo na sila. MS Win. Ang brand ng Shaw Corp. Shaw Corp. Simula ngayon, tapos na ang Shaw Corp. Kayo pa rin ang magiging CEO ng kumpanya. Pero, mula ngayon, wala nang kapangyarihan si Ethan na magdesisyon ng kahit ano. At, kailangan niyang magsumite ng work report sa akin araw-araw. Ano? Hindi ka ba kontento? Mr. Shaw, narito ang iyong mga gawain para sa araw. Punasan ang sign ng kumpanya. Diligan ang mga halaman sa opisina. Asikasuhin ang mga bisita. Oy, ako na. Nandito ka na. Oo. Anong pakiramdam? Alaynan. Pakiramdam ko. Mas malungkot kaysa sa inakala ko. Pero, masaya ako. Gavin. Talagang masaya ako. Alam ko. Lin. Ano ang gusto mo? Ako. Alam mo, mahilig ako sa pagpipinta. Pero hindi ako pinapayagan ni Ethan. Lin. Ang paraan mo ng paghiwa ng steak ay mabangis pa rin. Parang kalaban. Siguro nga. Kunin mo na lang yung akin. Gusto mong pumunta sa isang exhibit ng sining? Exhibit ng sining. Oo. Sab mo mahilig ka sa pagpipinta. Kailan ko ba nasabi? Ano ang gusto mo? Mahilig ako sa pagpipinta. CJ. Ang gawang ito ay kay Astrid Mosby. Narinig ko, simbolo ito ng karnabal. Karnabal. Mas bagay ang kalungkutan. Hindi ka mag-iisa. Nora. Sino siya? Ginoong Shaw. Kailangan ko pa bang ulitin sa'yo? Ang ginagawa mo ay panggugulo at panghaharas. Sagutin mo ako. Sino siya? Si Gavin Stark siya, ang kasama ko. O sa halip, ang magiging asawa ko. Lin. Ikaw na ang magpakahulugan. Asawa? Hindi pa tayo diborsyado. Diborsyo. Nakalimutan mo ba?
Peke ang kasal natin. Kailangan mo pa bang ulitin ko? Ang tunay mong asawa ay nasa mental institution ngayon. Ginoong Sho, kung patuloy mong guguluhin ang girlfriend ko, maghahain ako ng restraining order. Akin si Nora, layuan mo siya. Sa tingin mo ba? Masyado akong malupit sa kanya? Malayo pa yan. Sa mga masasamang ginawa niya sa'yo. Tama ka. Tingnan mo. Doon. Si Vega yun. Nakikita ko. Lin, Eisen, seryoso ka ba? Sa sinabi mo, anong ibig mong sabihin? yung parte. Tungkol sa magiging asawa. Ano sa tingin mo? Uwi na tayo. Eisen, Nora, ginawa mo to para galitin ako, hindi ba? Alam kong hindi mo ako kayang kalimutan. Kaya kumuha ka ng katulad niya para sirain ako. Tama ba? Nora! Nora, pwede ba tayong mag-usap sandali? paalisin niyo siya. Hoy, bitawan niyo ako. Nora, teka. Nora. Xiao, tatawagan namin ang pulis kung magpapatuloy ka. Nora. Alam kong sobrang nagkamali ako. Patawarin mo ako. Pwede tayong. Ethan, sa tingin mo ba mag-work pa to? Hindi man lang ako nakapagmakaawa ng baliin mo ang mga buto ko. Umalis ka. Ayokong makita ka ulit. Nora. Hello, Xiao. Ibinlock ng cross-border system ang mga account mo. Kasama na ang mga trust fund mo. Na-suspend din lahat ng credit card mo. Nora. Wala ka talagang awa. Mayroon tayong espesyal na segment ngayon. Malugod nating tanggapin. Sige noong show para bumasa ng isang business piece para sa atin. Basahin mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Hayaan mong makita ng lahat ang iyong talento sa pagsusulat. Nora. Nang makita kita, na nakaputi ngayon, ang tibok ng puso ko'y parang mababaliw. Magpakasal tayo. Pag ako'y nagnegatibo 22 na, hindi ba? Nora. Mahal kita magpakailanman. Mahusay. Napakagaling. Ang galing ng pagkakasulat. Sayang. Lahat ay kasinungalingan lang pala. Nora. Sandali. Anong nangyari? Magkasintahan ba sina Ginoong Xiao at Binibining Tawinan? Sa tingin ko, si Binibining Lin ang Nora na binanggit ni Ginoong Sho. Ibig sabihin, si Binibining Queen. Hindi ko akalain na ganito pala si Ginoong Sho. Talagang kahanga-hanga na umunlad si Binibining Dihin. Karapat dapat sa mga gago tulad niya ang magtapos na ganito. Eksakto. Karapat dapat sa kanya yon. Nakakagalit. Tingnan mo ito. Mamamatay siya. Kung magpapatuloy ito. Ano naman? Nora. Kailan ka naging ganito kaganti? Hindi ba't nawala na siya ng lahat? Hindi ba? Sapat na ang pag-uulat niya ng trabaho sa iyo araw-araw? Saka ka lang ba magiging masaya kapag ipinadala na siya sa ICU? Hindi ko naman siya pinilit. Karapat dapat lang sa kanya yan. Talaga? Bakit hindi mo ako tinitignan? Bakit ayaw mong tingnan ako? Nora, nakapag-move on ka na ba? Kay Ethan? Bakit ayaw mong aminin na lumagpas ka na? Gavin,
Alam mo ba ang ginawa niya sa akin? Alam mo ba? Alam ko. Paano naiiba ito? Sa ginawa sa iyo ni Ethan noon, Ako, mawawala ka sa sarili mo. Kung hahayaan mong kainin ka ng galit, ano ang dapat kong gawin? Ano pa ang magagawa ko? mag-move on ka. Bitawan mo at magsimula ulit. Nandito ako para sa'yo. Magsimula tayong muli. Okay. MS, Lin. Nagtulungan ang mga dati empleyado ng Shaw Corp at ilang kumpanya para agresibong bumili ng ating magagamit na shares. Kailan? Kalahating oras na ang nakalipas. Nakakuha sila ng 12% ng shares. At tuloy pa rin sila. Siya ang leader. Ito ay controversial. Inaayos namin ang mga bagay. At kinukuha ang dati naming pag-ari. Lucas. Lucas. Magpulong tayo at mag-isip ng paraan. At, alamin mo na kung saan galing ang pondo niya. Huwag mo nang pakialaman. Malamang, simula pa lang ay nagpapanggap na si Lucas. Ano? Akala mo. Tapat siya sa Shaw Corp, pero mali ka. May sarili siyang plano. Kunin mo ang kotse. Ha? Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Ethan. Nagulat ako na. Personal kang pumunta rito para inspeksyonin ang trabaho ko. Ipaliwanag mo ito. Wala akong ideya. Si Lucas ay nagtatrabaho para sa iyo. Lumipas na yon. Gaya ng relasyon natin. Gusto kong tulungan mo akong ayusin ang gulo na ito. Bakit? Ikaw lang ang nakakaalam kung paano gumagana ang mga bagay sa dating Shaw Corp. CJ. Ito ang kanilang network at leverage. Magagawa mo sila gamit ito. Alam mo na mangyayari ito. Tara na. Gawin na natin ito. Bago pa ako mawala ng gana. Nora, ito na siguro ang huling pabor na magagawa ko para sa'yo. Lahat kayo ay nakatanggap na ng inyong separation pie. Simula ngayon, wala na kayong kinalaman sa Shaw Corp. MS Snow. 30 taon na kaming nagtatrabaho rito. Kaya nga doble ang separation pie na nakuha ninyo. Sa halip na ipadala sa mental asylum tulad ni Gina. May iba pa ba? Nora, imposible na bang magbalikan tayo? Nora, may dala akong strawberries para sa'yo. Ethan, ang galing mo. Anong nangyari sa'yo? Anong gagawin natin? Dadalhin natin siya sa ospital. Ayos lang, mabuti naman ako. Kainin mo ang mga strawberries. Sariwa at masarap ang mga yan. Alam mo ba kung ano ang nasa isip ko noong ako ay? Nasas ako. Umaasa ako na titingin ka sa akin. Kahit saglit lang. Pero hindi mo ginawa. Kaya ang sagot ko sa tanong mo ay, hindi. Ano ang dapat kong gawin? May iba pang paraan? Magpatuloy ka na. Kalimutan mo na yan. Gavin, tama ka. Dapat na akong magpatuloy. Tatlong araw nang nakaluhod si Mr. Shaw. Sabi ng pari. Burahin mo na. Ayokong marinig ang anumang balita tungkol sa kanya. Sige.
Ibigay mo sa kanya. Sige. Oh, Mister, ang pagkahumaling ay nakakasakit sa iba at sa sarili mo. Nora, Ethan. Nandito ka na. Heto. Nora, dapat umuwi ka na. Mainit dito sa labas. Pasensya na, naabala ako. Okay lang. Sabihin ko, maghihintay ako dito para sa'yo. Mag-aalala ako kapag hindi kita nakita. Nora, tag-init na naman. Maghihintay ka pa ba para sa akin? Gusto ko sanang ipakita ito sa'yo pagkatapos na. Pero ang hirap mong makita. Nitong mga nakaraang araw. Reklamo ba ito? Formal na reklamo ito. Iniwasan mo ako ng mahigit 3 araw. Ano ito? Takpan mo ang mga mata mo. At magbilang ka hanggang 3. Pwede ka nang tumingin ngayon. Ang lahat ng kita ay gagamitin para sa pananaliksik sa PTSD. Kasama na ang sayo. Nora, nahulog ang saranggola sa lupa. Nora, hindi ako nasasaktan. May ideya ako. Gawin nating saranggola ang ating secret code. Secret code? Oo. Kapag nagalit ka sa akin, sasabihin ko nahulog ang saranggola sa lupa. At papatawarin mo ako, okay? Papatawarin kita. Ngayon, mahuhuli kita. Gavin, magkita tayo sa lounge. Itinago mo ang singsing sa pangalawang drawer ng dressing room. Dalhin mo rin dito. Kailan mo nalaman? Nadikit mo ang foundation sa kamay mo. Nang sinusukat mo ang size ng singsing ko. Gavin, ito ay isang utos. Pumasok ka at mag-propose ka agad sa akin. Akala ko gusto mo ng mas malaking kasal. Natutunan ko na. Ang kapayapaan lang ang mahalaga. MS, Lynn, may nagpadala nito sa iyo. I-donate mo na. Itatago ko ito bilang paalala.
Hindi. Asawa ako ni Ethan. Tingnan ninyo ako. Mas maganda ako kaysa sa kanya, di ba? Ang ganda-ganda ko. Ang gandang-ganda ko. Ay, ayan na naman siya. Maganda ako, no? Ha ha ha. Ay. Ano to? Sino ang nagbigay nito sa akin? Reg Along Anonymous to. Arg. Hindi. 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 Ha ha ha. Tingnan mo. Maligayang bati sa pagpapalista sa stock exchange. Kumpara sa malaking ginawa ni Ethan noon, paano ang ginawa ko? Malayo pa. Ha? Mas magaling ka pa sa kanya.